Okay, magandang umaga sa lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang pagising sa umaga? Ito ang mga mainit na reaksyon ngayon. Itong INC sumagot nitong vlogger nga mahilig magmura. Yung minura ang Iglesia ni Cristo nitong vlogger. Ito ang sagot sa NET25. Panoorin natin ito, mga ka-idol. Sa hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe. Maraming salamat, mga ka-idol. Ito, panoorin natin ito sila. Sasang-ayon ka doon sa dapat ganito pag magrarally kayo, ganito dapat ang Yung gagawin. gusto nila yung kanilang Tama. pang opinion, eksklusibo lang sa kanila lang, ano? Oo Para nga eh. kapag ibang tao nagbigay ng opinion, hindi, balik kayo. Hindi kayo dyan. Huwag kayong ganyan. Oo. Bakit? Bakit? Nasaan na po ang katwiran? Kaya nga tayo katwiran for katwiran. Ang masama Diba? dyan, Jen, may ilang tao na para bang katapusan na ng mundo kung hindi niya mababatikos ang rally na Ganon? na lahat na ng pati yata kaluluwa niya, isinanglanan niya, Jen. Sa tingin ko, yung vlogger na yan ay may tama sa utak yan. Oo. Para lang mabatikos yung ginawang pagtitipo na lahat na ng klase ng pinakamasasamang salita Oo. ay nasabi na niya kahit yung hindi pa na-imbento. Oo. Di ba? Alam mo, ano yun, kasi di ba, dalawang bagay sa di ba yung binasa din ng ka-Arnold Tumanen Oo. Di ba? Yung kapangyarihan sa taas, saka yung kalaban naman, Ayun nga. di ba? Diablo kasi. Diablo. Ay, hindi natin inaasahang magsalita ng maganda. Yun diba? na nga, oo. Yung ilang tao na lahat na yata ng kasamaan ay Oo. nabanggit. Diba? Totoo. Oo. Alam mo, buti-buti pa nga ang Diablo, Nelson Oo. Minsan nga, nagsasalita pa ito ng kabutihan para makapanloko ng tao Eh, Dapat talaga, mga ka-idol, kung sino may ang vlogger na yan, ay dapat talaga huwag ninyo palampasin ng Iglesia ni Cristo. Talagang sampahan niyo ng kaso yan para madala yan. Wala sa hulog ang kaniyang mga sinasabi. Biruin mo, minumuras ang Iglesia ni Cristo ng vlogger na yan, no? Wala talaga. Dapat talaga turuan ang leksyon ng vlogger na yan. Sana umikot ang mundo nga mag-iba ang mamumuno sa ating bansang Pilipinas. Dapat talaga ay mananagot yung ganyang klaseng vlogger. Yan ang mga vlogger nga hindi nagsasabi ng katotohanan. Vlogger yan nga wala sa kayusan, wala sa katinuan. Biruin mo, Eduardo Manalo, minumura, mumurahin ka, di ba? Dapat talaga wag niyo palampasin yan, sampahan ng kaso yung vlogger na yan. itong sinasabi natin. Pero itong binabanggit mo, talagang mukhang wala, no? Ayun nga. Ang talagang Sa ulo. bumubula ang kanyang bibig sa masasamang pananalita. Tayo naman, huwag na nating anihin yan, intindihin. Hindi, meron na ako siya, isang siya nang bahala. Yun nga, ayon sa kanila, huwag na daw intindihin, huwag na patulan. Pero maraming members nga talagang nasaktan sa mga sinasabi nitong vlogger nga malaking katawan. Dyan, oo. Ako may isang akong analogy, Nelson. Oo. Ito, analogy na naman ito. Mm. Pasensya na po sa mga kumakain. Mm. Humihingi na ako ng pamanin. Di ba, pagka Parang minsan sa tayo kalsada, siguro. may nakita ka nakatumpok ng dumi. Oo. Ba pag nakita mo, walang alingasaw di ba? Mm-mm. Pero pagka yan, nasagi mo, Tapakan. natapakan mo. Mga ngalingasaw yan, Nelson, di ba? Oh. Mga ngalingasaw yan. Mm-mm. Kaya pagka pinansin mo, pinuna mo, yung mga ganyan, parang tumpok lang ng dumi yan na kapag ka... Nako, sigurado yari ang vlogger nito sa Iglesia ni Cristo, sa mga members. Talagang yari ang vlogger nito. Ay sigurado, umiikot na yung tumbong yan. Malapit na yan magtatago. nasaling mo, umaalingasaw, lalong ganyan na nangyayari. Ano ho ang ginagawa ng iba para hindi magalingasaw yan, Nelson? Di ba? Yung tumpok ng dumi pinag-uusapan, ha? Kapara yan po hindi magalingasaw, tinatakpan ng lupa yan o kaya ng buhangin. Di ba?
tapos dadakutin mo, dadaspanin mo, para walang amoy. Oo nga. Yan, ganun lang, yun ang pinakamabuting doon. Gawin doon sa kung dumi ang pinag-uusapan. Oh, sana dumigan lang. Grabe, matindi, no? Matindi ang galit niya sa Iglesia ni Cristo, no? Yung vlogger na yun. Matindi ang galit. Ay talagang minumura niya si Eduardo Manalo, no? At saka si Marcolita ay talagang matindi. Minura niya, parang may pinaghugutan siya ba, no? Yung parang malaki ang kasalanan ni Eduardo Manalo at saka kay Marcolita sa kanya. Pwede i-plus. Yun na nga. Kung tao, hindi pwede eh. Ganon. Hindi pwede i-plus. Kaya nga, ang atin, huwag yun ang pansinin para Yun nga. hindi mangalingasaw. Hindi kaya i-plus yan sa inodoro eh. Diba? Kasi expected naman eh. Oo. Diba, noon pa man, wala pa ang ginagawa, alam na natin, di ba? Totoo. Na may ganyang lilitaw. Oo. Kaya move on tayo. Ay, pero yung latest ngayon, humingi na rin ng pamanin. Yun di ba yung binabanggit mo? Lagi namang humingi ng pamanin. Ano na Hindi ko lang? alam kung totoo. Yun, Ha? kung totoo nga. Ibig sabihin may isip pala yan kasi nanghingi ng paumanhin. Pero hindi pa rin yan palampasin sa mga members, no? Ayun, Pero ako nga, kaya nga ako, hindi ko na masyadong Pero mga kaidol, napanood ko yung video, parang luma ang video na yun. Hindi yun nga bago ang video kasi nahanap ko, wala eh. napansin yan dyan. Kasi nung binabalikan niya ang kanyang buhay, Nelson, yung kanya palang kamag-anak ay Matagal na yun, matagal ang video. sa organisasyon na kanyang tinutungayaw. At saka may mga tao pala nakagawa ng mabuti sa kanya na yun ang pinagkakautangan niya na loob. Yun nga dyan. Oo. Sa panahon ngayon, wala na siguro na hindi ka, ano ba, Pilipino, Oo. na walang kamag-anak. Ay, totoo. Di ba? Totoo. O kaya kaibigan, kakilala, o kaya ay tumutulong Oo. na isang kaanib Yun na nga. sa... Ang nabalitaan ko, Nelson, nung isang araw tumalon doon sa bintana, yun yung tao na yun. Bakit? Nakita niya Tumalon sa sa bintana. Ibig sabihin, natakot na kasi nakita daw ang anino. Kakakatakot na pala tong tao, no? Itong mama nitong vlogger, no? Tumalon, dapat natuluyan ito. Natigok ang ulo, di ba? Karma sana, gabaan sana itong vlogger itong nagmura sa Iglesia ni Cristo. anino niya eh. Akala niya sa takot na ng tao. Hindi niya nabalat. Baka bangag, baka hyper. Kaya tumalon sa bintana, siguro malakas ang tama, no? Ayan. Anino pala yung nasa likod niya. Napalundag daw sa bintana eh. Grabe, sana natuluyan. Ko pati anino niya kinatakutan niya. Kaya nagtataka na yung mga kapitbahay. Bakit pa si ganito ito lumundag sa bintana? Yun daw. Natakot. Sa Akala takot niya, akala niya ba? may sumusunod sa akin. Hindi lang natakot, matindi ang tama sa kanyang utak na yun. Meron na dyan taong maitim na kalun baka sumusunod sa akin. Oo, kanina pa yan eh. Ayaw ako Yung pala lumayan. sa palengke, nakikita ko na nasa likod ko. Yung pala anino niya. Anino pala yan. Talagang susunod yung anino. Eh, may matakima hanggang sa bahay. Ayun, sumusundan ako eh. Oo. Kaya pati sa bintana, lapalundag daw. Wala, mga idol, ano na yun eh. Demonyo na yun nasa kanyang utak. Demonyo na. Napasukan ng demonyo ang kanyang utak. Kaya nga wala sa hulog eh. Minumura ang Iglesia ni Cristo eh. Kasi wala sa katinuan ang tao na yan. Ay, naku, mabuti wala natapakan pako na may kalawang eh. Kung nakatapak ng pako na may kalawang, yun, tetano inabot nun eh. Ano ha? Malamang. Ngayon, pero siguro Oo. dyan, ang mas magandang pag-usapan Oo. at i-discuss ay yung may mga punto. Di ba? Yan. Kasi yung mga pagsasabi ng mga Walang katuturan. Oo. hindi mo na dapat nasagutin yun. Totoo. Hindi ako lang kasi, Nelson, alam mo naman tayo, no? Tayo nga, ang ating binabanggit, tayo aglahiin na tayo ng gusto mo tapak-tapakan nyo, dapurakin nyo na po kami dalawa ni Nelson eh. Huwag lang yung taong ginagalang at nire-respeto namin. Ano ha? Dahil kapag ka ginagawa nyo po yan, sumusulak ang dugo sa dibdib namin eh. Mayroon tayong, tayo, well, ito po, sinasabi namin, kami ni Nelson,
Dapurakin nyo na ho kami, sabihan nyo na kami ng hindi magagandang salita, tatanggapin ho namin yun eh. Baliwala sa amin yun, bahagi ng ating tungkulin yun bilang broadcaster, Nelson, no? Meron tayo talagang makakakontra ng paniniwala at saka ng opinion, pero yung taong nire-respeto at ginagalang po namin, pagkasabihan nyo na hindi maganda, ay ibang usapan po yun. Ano ha? Wag po. Parang Para sa akin mga bossing, mga idol, huwag niyo talaga palampasin yan, yung vlogger na yan. Yan dapat talaga ay maturuan ng leksyon. Dapat talaga i-demanda ninyo yan. Kasi wala talaga yan sa katinuan. Dapat makulong yung ganyang klaseng vlogger nga mahilig magmura wala sa katinuan. Pero mo, minura niya, di ba? Iglesia ni Cristo. Ibig sabihin, kalahatan na yun. Kalahatan na yun. Iglesia ni Cristo eh. Minura niya si Eduardo Manalo, pinaka pinuno, at saka ang congressman Marcolita nga nagsalita ng sa rally. Siyempre, yan, nagsalita para sa katotohanan. Di ba? Yan ang katotohanan, nilabas ang katotohanan. Ito, vlogger nito. Walang kakwenta-kwentang pagmumura niya. Wala sa kaayusan. Mura na mura. Ay dapat talaga, ganyang vlogger, dapat yan talaga ay murahin. paano na, no ha? Dahil yun pong Parang tao awa yun. nyo na sa sarili nyo, no? Dahil yun pong tao yun ay hindi nag-isip ni kauntimang masama, ano ha, sa kaanib man o sa hindi kaanib sa loob ng organisasyon na amin po kinaaniban. Yan, please lang po, no ha? Yan ang ating mensahe doon sa mga taong nag-iisip ng ganyan. So, baka kasi may sumunod pa eh. Ano ha, baka Ay talaga, hindi yan titigil yan. May sumunod yan. Kasi sigurado ano yun eh. Kumita siya eh. Kumita siya sa YouTube niya. Para lang may ika-content. kasi may sumunod pa. Oho. Yun po. Oh, tuloy mo na yung ano. Ang sabi nga kasi Nelson eh, halika kayo, magkatwiranan tayo. Katwiran for katwiran. Diba? Ano ba yung matalinong katwiran na gusto mong banggitin sa ating palatuntunan? Siguro ito na lang dyan kasi itong taong ito ay dinadakila din naman ng marami, di ba? Siguro ang mas ginagalang, nirerespeto. Oo, ito na lang siguro ang pag-usapan natin. Yan. Sa bagay, ito po ay na-discuss na natin nung last week, di ba? Oo. Nung magpahayag ito pong si Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile Yan. na siya ay para bang ang kanyang intonasyon ay natatakot siya sa magiging resulta ng ginawang National Rally for Peace.